Bayan dahil abala ng lahat sa paghanda ng gamit para sa pagbabalik eskwela, alamin po natin kung paano matitiyak na ligtas ang mga school supply na gagamitin ng ating mga anak. Makakasama natin sa linya ng telepono sa Ginoong Tony Dizon, ang Advocacy and Campaign Officer ng Ban Toxics. Magandang gabi po, Sir Tony. Si Clazel Pardilla po ito, kasama si Patrick De Jesus. Good evening po, sir. Magandang gabi sa inyong dalawa at magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay sa inyong programa. Opo. Sir Tony, nag-inspeksyon po ang inyong grupo. Ano po yung natagpuan nyo o nalaman nyo doon sa inyong pag-iikot at pagtingin sa mga school supplies na ibinibenta sa merkado? Tama yun, maagap yung ating grupo na nagsagawa talaga kagad tayo ng on-site inspection. Namili rin tayo ng ilang mga samples dahil nitong pagpasok pa lang ng Mayo ay nakakita na kagad tayo ng mga ilang mga manininda nagtitinda nitong mga school supplies. At ito nga ay agaran nating binili, so namili po tayo. And at the same time ay sinuri natin ito batay doon sa mga standards na meron po dito sa ating bansa. At ang resulta po nito ay ang mga nabili natin na mga items, so unang-una dyan ay yung mga school bags dahil isa yan palagi no, sa binibili. Nasa listahan palagi yan ng ating mga magulang pag namimili ng mga school supplies. Kasama na din dyan yung ilang mga water containers dahil nga syempre mainit yung panahon kaya kailangan na meron dalang alagayan ng inuming tubig yung mga bata. May mga ilang school supplies din tayo na nabili katulad ng mga plastic envelope. Ito po yung makukulay, no? Very colorful na mga klase ng mga plastic envelopes. Meron ding mga ibang pang mga accessories katulad ng mga lagayan ng mga pencils or yung mga pencil cases. Meron ding lagayan ng mga crayons at iba pa. Hindi po natin halos kinumpleto, no? Meron din po kasi ding iba pang mga school supplies na kung saan previously noong mga nakaraang mga taon ay nasuri natin na non-detectable naman in terms doon sa heavy metals. Pero ito pong mga nasuri natin na mga bags, water containers at iba pa ay nakitaan po natin ito na mataas na level ng chemical katulad po ng lead at cadmium na kung saan ito po ay direktang pagbabiolate po doon sa existing regulations po dito sa ating bansa. Nabanggit nga po ninyo, Sir Tony, yung mga school supplies po na posibleng mayroon pong chemical. Nakakabahala po nabanggit ninyo, pasti yung water tumbler po. Meron po kayong ganong naobserbahan? Tama po yun. Yung mga water containers po kasi natin, hindi naman po lahat pero ang mga napili po kasi natin ay ito po yung makukulay, no? Very colorful, pinturado po ito. Meron ding ibang mga water containers na very plain lang pero hindi na po natin yan napili. Mas ang pinagtuunan po natin ay yung may mga kulay na mga water containers. Tama yan, no? Napakadelikado nito dahil yung hand-to-mouth activity ng mga bata ay makikita po kagad dito. Ibig sabihin na hawakan po nila itong mga school supplies na ito at nailalapit ito doon sa kanilang bibig dahil nga dito sa mga water containers at iba pang mga route of exposure. Kabilang na po dyan yung inhalation, ibig sabihin masisinghot nila ito. Kung maalala po ninyo, pag sinasabi kasi natin ng mga bagong school supplies, ay nagre-release po kagad dito ng mga odor. Minsan nga gusto nating maamoy yan na amoy bago, no? Pero nagre-release na po kagad dito ng odor na kung saan posibleng delikado din po ito sa kalusugan ng mga bata. Sir Tony, para lang po mas maintindihan pa ng ating mga estudyante at mga nanay, ano po ba yung masamang epekto nitong lead sa katawan ng isang tao at ano po yung pwedeng pamalit o ano yung mga palatandaan para maiwasan ng mga nanay na makabili ng mga ganitong school supplies sa may mataas na level ng kemikal? Pag pinag-uusapan po natin yung lead or yung tingga,
ay may global campaign na po talaga ito para i-eliminate, ibig sabihin alisin po talaga sa paggamit, lalong-lalo na sa mga produktong pambata, kabilang na po ang school supplies. Dahil nga yung dulot na pinsala nito, ang lead po ay, ang kategorya po nito ay neurotoxin. Ibig sabihin po, utak po ng mga bata yung posibleng maapektuhan nito. Isipin na lang po natin kung ang purpose po o tulong itong mga school supplies para sa learning development ng mga bata. Subalit kung may taglay po ng mga chemical itong mga school supplies, ay magdudulot pa po ito ng pinsala sa kanilang learning, no? Yung pagkatuto ng mga bata. Kaya po ganun kadelikado po ito, even yung World Health Organization nag-anunsyo na mismo na there's no safe level pag pinag-usapan po ang lead. Ito po bang findings ninyo, Sir Tony, ay iniuulat po ng inyong grupo sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno para nga po magkaroon po ng aksyon at maiwasan po ng mga mamimili itong mga merong nakalalasong kemikal? Tama po yung nabanggit ninyo. Atin na po itong na-report. Hindi lang po ito sa hanay ng Food and Drug Administration dahil sila nga po yung pangunahing nangangasiwa, nagre-regulate ng mga ganitong klaseng peligro mula ng sa paggamit ng mga chemical na may kaugnayan po, no, doon sa kalusugan ng mga bata. Na-report na po natin ito, and at the same time ay nagsumiti na rin din po tayo maging sa Department of Trade and Industry. Ito rin po siguro yung pagkakataon para ipanawagan dahil may mga ilang araw pa naman, ilang linggo pa bago po bumalik sa eskwela ang ating mga anak. Isa po sa panawagan ng aming grupo yung paglabas po talaga ng listahan ng mga legitimate, registered na mga school supplies na maaaring maging gabay ng ating mga consumers sa kanilang pagbili. Bukod taon-taon po kasi naglalabas ang Department of Trade and Industry nung tinatawag na gabay sa pamimili ng school supplies. Mainam po samahan na po kagad nila ito noong mga aspeto kung ito po ba ay safe, kung ito po ba ay non-toxic o nagtataglay ng mga non-toxic label. May mga ilang school supplies din tayo na nakita, no, na merong mga maayos na pakete o packaging. May mga nakalagay pa po na non-toxic, pero mainam pa rin po talaga na meron po talagang gabay na listahan. Yung listahan na po kasi na ito ay mas makakatulong sa ating consumers sa pagpili ng mas ligtas na mga school supplies. Alright, malinaw, hindi lamang dapat mura, dapat maging mapanuri din tayo sa mga bibiling gamit. Maraming salamat po, Sir Tony Dizon, ang Advocacy and Campaign Officer ng Ban Toxic.